Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dahil ang Diyos ay mapagkalinga, ang Diyos ay mapagmahal, at ang Diyos ay tunay na binibigyan tayo ng pagpapatawad. Siguro po sa buhay natin at masabi po natin na tayo ay nagkakasala ng lubos. Dahil po sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang na dapat gawin upang tayo maging totoong ganap na mga anak ng Diyos na tayo inaasahan, na tayo maging mabuti araw-araw at maisagawa po natin ito sa tunay nating buhay na ibinibigay sa ating lahat. Mga kapatid, lahat tayo ay nabibiyaan pa rin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, tayo ay binibigyan ng pagpapatawad ng Diyos. Kung tayo po'y dumudulog sa Kanya at lumalapit sa Kanya, tunay po ang Kanyang pagpapatawad at pagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan upang muling makabangon at magsimula ng panibagong buhay. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon sa unang pagbasa. Lubos tayong ganap na dapat nating tanggapin sa ating buhay at dapat natin sa buhay dahil ito ang gawa ng Diyos para sa atin. Binibigyan tayo ng Kanyang pagpapatawad, binibigyan niya tayo ng pagpapahalaga at tunay na pagmamahal sa pamamagitan na ipinapadama sa atin. Sa kabila ng ating pagkukulang o kahinaan, nandoon pa rin ang pagpapatawad. Pagpapatawad mula sa ating Panginoon na siyang sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay sa atin ang tunay na pagpapatawad para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat nating isabuhay sa ating buhay. Tunay na binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Na kalayaan upang itong kalayaan na ito ay nagpapanibago sa ating lahat upang tayo sa ating paglalakbay ay patungo sa Kanya. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay paglalakbay na ito, yung pagpapatawad na tinatanggap natin araw-araw sa pagdulog natin sa ating Panginoon, ito ay isang patungo sa Kanya at mayakap natin ang Kanyang kaharian at tunay tayong maging totoo sa ating buhay paglalakbay. Kaya mga kapatid, ito ay isang regalo na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga din sa ating buhay. At dapat natin itong ibahagi sa iba. At dapat tayo matuto sa ating pagkakamali o dapat nating ayusin ang ating buhay pang araw-araw. Kaya mga kapatid, ito ay isang hamon para sa atin na dapat natin ayusin at dapat nating patunayan sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay, na ang buhay natin ay ayon sa gustuhan ng ating Panginoon. Ito po yung dapat nating isabuhay sa ating paglalakbay dahil nandiyan ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. At gayon mga kapatid, sana sa buhay na itong ating tinatanggap at pinagkakalob ng Diyos, tunay na tayo ay naglalakbay patungo sa ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, sa ating ebanghelyo, parang naghihinayang ang ating Panginoong Hesus dahil parang walang pagbabagong nangyayari. Sa daming pinadala, mga propeta, mga alagad ng ating Panginoon, mga apostoles, para panibaguhin. Pero parang bigyan tayo ng tunay na pangaral at dapat nating gawin sa buhay, pero hindi ito nila pinapansin. Gumagawa at gumagawa pa rin sila ng mga bagay-bagay na nais nila, na minsan hindi makakatulong upang matagpuan ang paghahari ng ating Panginoon.
Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, tayo po'y binibigyan ng maraming pagkakataon ng Diyos para maranasan natin ang tunay na paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa pagdiriwang natin ngayon, tayo po'y binibigyan ng paalala ng ating Panginoon. Sa buhay, may inaasahan ang Diyos sa ating lahat. Sa kabila ng mga biyayang ipinagkakalob sa atin, may nais ng Diyos ipaalala sa atin. Una mga kapatid, tayo'y nabubuhay, tayo'y may buhay upang magpanibago at magbago. Alalahanin po natin ito sa ating buhay pang-araw-araw. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Ang pagbabagong ito ay isang biyaya na ibinibigay sa atin. Sa bawat buhay na kaloob ng Diyos, nandoon po nawa ang pagbabago natin. Ito ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya po pag tayo dumudulog sa Kanya, nawa tayong lahat ay nagpapanibago ng ating buhay. Oo, nandoon ang pagpapatawad ng Diyos, nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nawa ito ay magbigay sa atin ng kaganapan ng pagbabagong buhay para sa ating lahat. Dahil po sa ating ebanghelyo ngayon, parang walang natatandaan, parang walang hindi natututo, kumbaga. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng biyaya para tayo magpanibago at matuto sa mga nagagawa nating pagkakamali araw-araw. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon ngayon. Sa araw-araw na buhay natin na taglay, bawat sa atin may pagbabago ng buhay. At ang pagbabagong ito, magdudulot sa atin ng kabutihan na ito'y magdadala sa atin patungo sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Kaya po mga kapatid, sa pangalawang punto ng aking pagninilay, sa ating pagninilay ngayon, ito po ay nagpapaalala sa atin, kung tayo'y nagbabago, nakahagawa tayo ng mabuting gawain at mabuting asal at mabuting halimbawa. At ito ang tunay na nais ng Diyos sa atin, maging sanhi tayo ng kabutihan ng iba. At maging sanhi tayo ng buhay na Panginoon sa atin para din sa iba. Tayong lahat ay mga instrumento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggawa at pagbahagi ng kabutihan. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inaalis ninyo ang mga susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagdanais pumasok. Nakakaunawa po tayo sa kabutihan ng Diyos. Nakakaunawa tayo sa utos ng Diyos. Maging sanhi po tayo, maging instrumento tayo para ang iba ay maranasan din ang kabutihan. Huwag natin hadlangan ang kabutihan na nais ng Diyos para sa ating lahat. Alam po natin, nauunawaan natin. Kaya nga po, tayo dumudulog sa Kanya. Pero ang tanong sa atin, sa pangkaraniwang buhay natin at pagkilos sa ating kanya-kanyang mga tahanan, tayo ba ay mga sanhi upang sila'y magsipasok at maipasok natin sa kaharian ng Diyos? Kumbaga mga kapatid, kaya ba nating iparanas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating presensya sa kanila? Minsan po tayo pang hadlang para mapalapit sila sa ating Panginoon. Hindi po natin yang gawain. Hindi po natin yan dapat gawin. Nauunawaan po natin ang kahalagahan ng mga biyaya ng Diyos na kaloob sa atin. Na ang kaloob ng Diyos na ito ang dahilan o paraan upang tayong lahat ay madala sa mabuting pamumuhay. Hindi tayo binibigyan ng kaloob ng Diyos para masira tayo at masira ang iba. Ito po ang pangalawang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon. Huwag tayong maging sanhi
para mapalayo ang iba. Hindi tayo maging sanhi na tayo'y maging sanhi para hindi makilala ang Diyos ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, sa kabutiang dulot ng Diyos na ibinibigay sa ating lahat, ito ang inaasahan sa atin, sa ating buhay pang-araw-araw. At panghuli, mga kapatid, pangatlong punto na nais ng Diyos para sa atin ngayon, huwag tayong magkunwari sa buhay natin. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na tayo mahilig at gusto natin magkunwari sa atin. Palagi ko pong sinasabi, minsan sa pumuhay natin, may dalawang sarili tayo na hindi magkatugba sa ating buhay pang-araw-araw. Oo, ang ating ginagawa, mabuti, pero sa iba naman ay hindi. At minsan, ang ating mga pananalita ay maganda, pero ang ating ginagawa ay masama. Ito ang mga ginagawa ng mga eskriba at mga paraseyo. Magaling silang magkunwari, mga minamahal na kapatid. Tayo din minsan mapagkunwari sa buhay. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ngayon. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Totoo ang buhay natin. Totoo ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi nagkukunwari ang Diyos sa atin. Totoo ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tayo din, kung tinatanggap natin ang Diyos, ang ating Pong Jesus Nazareno, na totoong nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga at pagmamahal sa ating lahat, yayakapin din po natin ang katotohanan, hindi ang pagkukunwari ng sarili. Ito po ang hamon sa atin ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon, sa ating pagninilay ngayon, ang iniiwan sa atin ng ating Panginoon. Tayong lahat ay nabubuhay. Tayong lahat ay binibigyan ng buhay para magbago. At ang pagbabagong ito ang magbibigay ng paraan upang makilala ang tunay na Diyos sa ating buhay at para sa kapwa-tao. At nagbibigay sa atin ng totoong sarili na hindi nagkukunwari na niyayakap ang biyaya at presensya ng Diyos. Kaya po, sa pagpapatuloy natin ngayon, ipagdasal po natin na biyayaan po tayo ng ating Panginoon, ng ating tunay na sarili, tunay na disposisyon upang hindi tayo mapawalay at hindi tayo mapalayo sa Kanya. At tunay natin yakapin ang katotohanan na bigay ng Diyos sa atin. Tayo lahat ay mabuti. Lahat tayo nakakaunawa ng Kanyang kautusan. Lahat tayo ay nakakaunawa upang bigyan ng Kanyang biyayang magpakailanman ang buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.